Ang ritmo ng tunog ng heart monitor ang tanging maririnig sa marangyang VIP suite ng pribadong ospital ng San Rafael. Nakahiga doon si Sofia, pagod at nanginginig ang katawan matapos ang 12 oras na paglilabor. Naghihintay sa kaisa-isang tao na sumumpang poprotekta sa kanya. Ngunit nang sa wakas ay bumukas ang mabibigat na pinto, hindi kalinga ang pumasok. Isang bangungot ito. Ang kanyang asawa, si Paolo, ay hindi dumating ng Ang ritmo ng tunog ng heart monitor ang tanging maririnig sa marangyang VIP suite ng pribadong ospital ng San Rafael. Nakahiga doon si Sofia, pagod at nanghinginig ang katawan matapos ang 12 oras na paglilabor. Naghihintay sa kaisa-isang tao na sumumpang poprotekta sa kanya. Ngunit nang sa wakas ay bumukas ang mabibigat na pinto, hindi kalinga ang pumasok. Isang bangungot ito. Ang kanyang asawa, si Paolo, ay hindi dumating ng mag-isa. Pumasok siya habang nakaakbay sa kanyang assistant na si Linda, na ang malalamig na mata ay kumikinang sa masamang balak. Sinubukan ni Sofia na sumigaw ng abutin ni Linda, hindi ang kumot para sa kalinga, kundi ang balbula ng oxygen na nagpapanatili sa katatagan ni Sofia at ng kanyang sanggol. Akala nila ay mahina siya. Akala nila ang kanyang ama ay isa lamang ulyanin at mahirap na matandang hardinero na hindi kayang pumatay ng langaw. Maling-mali sila. Nagpahayag lang sila ng digmaan sa pinakamapanganib na tao na makikilala nila. Ang sakit ay dumarating na parang alon na nagbabantang lunurin si Sofia. Humawak siya sa malamig na bakal ng hospital bed hanggang sa mamuti ang kanyang mga kamao. Mag-isa siya. Lumabas ang mga nurse para maghanda sa huling yugto. Iniwan siya sa madilim na ginintuang liwanag ng pinakamahal na delivery suite sa lungsod. Paolo, bulong niya. Pumiyok ang kanyang boses. Nasaan ka? Nakapatong ang kanyang cellphone sa bedside table, tahimik. 10 beses na niya itong tinawagan. Siya ang CEO ng PC Holdings, isang sumisikat na imperyo sa mundo ng tech logistics. Busy siya, alam niyo yon. Lagi niyang sinasabi na ang trabaho niya ay para sa kanilang kinabukasan, para sa pamilyang binubuo nila. Pero ngayon, ang araw na yon, darating na ang kanilang anak. Siguradong walang meeting ang mas mahalaga kaysa rito. Tumunog ang pinto. Lumundag ang puso ni Sofia. Lumingon siya, ang pawis ay nagdidikit ng kanyang madilim na buhok sa kanyang noo. Inaasahang makikita ang guwapo at humihinghing paumanhin na mukha ni Paolo. Inasahan niyang tatakbo ito sa kanyang tabi, hahalikan ng kanyang kamay at sasabihing mahal niya siya. Pumasok nga si Paolo, pero hindi siya nagmamadali at hindi siya humihingi ng paumanhin. Naglalakad siya sa silid na nakasuot ng mamahaling asul na suit, mukhang galing lang sa isang tagumpay sa boardroom. Ngunit ang nagpatigil sa daloy ng dugo ni Sofia ay ang babaeng kasama niya, si Linda. Si Linda ang executive assistant ni Paolo. Matangkad siya, maputi, at kapansin-pansin ang ganda sa kanyang hapit na palda at sutlang blusa na mas mahal pa kaysa sa unang kotse ni Sofia. Palaging sinusubukan ni Sofia na maging mabait kay Linda kahit na tinitingnan siya ng babae nang may panghahamak sa mga party ng kumpanya. Paolo, nagawang sambitin ni Sofia, ang kalituhan ay bumabalot sa kanyang sakit. Anong ginagawa niya rito? Kailangan kita. Huminto si Paolo sa paanan ng kama. Hindi niya tiningnan ang mukha ni Sofia. Tumingin siya sa monitor na nagpapakita ng heart rate ng sanggol. Napakadramatiko mo, Sofia, sabi ni Paolo. Ang kanyang boses ay kalmado at walang anumang init. Isinama ko si Linda dahil may dinner reservation ako sa loob ng 1 oras. Kailangan ko lang dumaan para tingnan kung tapos ka na ba. May mga investor akong dapat makaharap. Tapos na?
Napasinghap si Sofia habang binalot ng matinding kontraksyon ang kanyang katawan. Napasigaw siya. Iniarko ang kanyang likod. Paolo, lalabas ng bata. Tawagin mo ang doktor. Bakit ka nag-uusap tungkol sa dinner? Tumawa ng mahina si Linda. Isang tuyo at walang lamang tunog. Naglakad siya sa gilid ng kama. Ang kanyang takong ay tumutunog ng nakakatakot sa makintab na sahig. Huminto siya mismo sa tabi ng makina na nagbubomba ng oxygen sa nasal cannula ni Sofia. Mukhang mahina siya, Paolo, sabi ni Linda, nakatagilig ang ulo. Sigurado ka bang sapat ang lakas niya para maging ina ng iyong tagapagmana? Mukha siyang ibon na naghihingalo. Ayos lang siya, sabi ni Paolo habang tinitingnan ang kanyang Rolex. Pinapatagal lang niya para makuha ang atensyon ko. Palagi naman siyang nangangailangan. Yan ang problema sa pagpapakasal sa isang charity case. Ang tatay niya ay isang hardinero lang naman. Wala siyang determinasyon. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng tatay ko. Mabuting tao siya. Paolo, pakiusap. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang sakit. Hindi ka makahinga? Tanong ni Linda ng malambot. Inabot niya ang kanyang kamay na may maayos na manicure at ipinatong ito sa balbula ng oxygen tank. Alam mo, Paolo, kung may mangyari man, karaniwan naman ang mga komplikasyon sa panganganak, di ba? Lalo na sa mga babaeng may mahinang lahi. Tumingin si Paolo kay Linda, pagkatapos ay kay Sofia. Sa isang saglit, akala ni Sofia ay sisigawan niya si Linda na lumayo. Sa halip, nagkibit balikat lang siya. Kung hindi siya makaligtas, mawawalan ng bisa ang prenup, bulong ni Paolo sa sarili. Mapapasakin ang lahat at makukuha ko ang bata. Hindi, bulong ni Sofia. Ang takot ay tumatago sa ulap ng paglilabor. Anong sinasabi mo? Mumite si Linda. Ang sinasabi niya, Giliw, ay expired na ang mga gamit mo. Sa isang mabilis at sadyang pagpihit, pinihit ni Linda ang balbula. Tumigil ang sipol ng oxygen. Napasinghap si Sofia. Ang kanyang mga baga ay biglang nakikipaglaban para sa hangin na wala doon. Agad na pumasok ang panik. Nagsimulang uminog ang silid. Umabot sa rurok ang kontraksyon at dahil walang oxygen, naging nakakabulag ang sakit. Ang ritmo ng heart monitor ay nagsimulang bumilis, magulo at galit. Beep, 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 beep. Paolo, sigaw ni Sofia. Pero lumabas ito bilang isang hininga na lang. Tulungan mo ako. Hindi gumalaw si Paolo. Pinanood lang niya ang nangyayari nang may kakaibang kuryosidad sa kanyang muka. Tara na, Linda. Babalik ang mga nurse sa loob ng 5 minuto. Hayaan nating ang kalikasan ng gumawa ng paraan. Paalam, Sofia, bulong ni Linda habang yumuyuko sa tainga ni Sofia. Huwag kang mag-alala. Magiging mahusay akong ina sa anak mo. Tumalikod sila at lumabas. Tumunog ang pagsasara ng mabigat na pinto. Ikinulong si Sofia sa katahimikan at nakakasakal na kadiliman. Ang panic button. Alam ni Sofia na kailangan niya itong maabot. Nakalabit ito sa isang pulang kordon malapit sa unan. Ngunit sa kanyang pagpupumiglas, nadulas ito sa gilid ng kama. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. May mga itim na tuldok na sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang anak. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Sa huling lakas niya, inihagis niya ang kamay sa gilid ng kama. Ang kanyang mga daliri ay sumasagi sa plastik na pindutan. Hindi niya ito mahawakan. Inihampas niya ang kanyang kamay sa barandilya na lumiha ng malakas na kalansing. Pagkatapos ay isa pang bagsak. Nahulog niya ang pitsel ng tubig mula sa mesa. Nabasag ito. Ilang sandali ang lumipas o marahil ay mga oras na. Ang oras ay tila natutunaw na. Biglang bumukas ang pinto. Mrs. Paolo! Iyon si Nurse Jonalyn. Nagmadali siya sa gilid ng kama.
Nanlaki ang mga mata nang makitang nakasara ang balbula ng oxygen at asul na ang mga labi ni Sofia. Code Blue! Kailangan ko lang tulong sa 402. Tawagin ang attending physician ngayon din. Napuno ang silid ng mga tao. Mga puting gown, nagmamadaling boses, tunog ng mga kagamitang medical, at ang tusok ng mga karayom. Naramdaman ni Sofia na unti-unti siyang nawawala. Ang huling nakita niya ay ang mga tiles sa kisame na nagiging puting kawalan. Patawad, Tay, sa isip niya. Maling lalaki ang pinili ko. Pagkalipas ng 2 oras, tahimik ang waiting room ng San Rafael. Isang VIP waiting room ito na puno ng mga leather na upuan, mamahaling espresso machine, at mga abstract na painting. Nakaupo sa sulok, hawak ang isang kupas na lumang sombrero, ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng kupas na polo, pantalong may tahi sa tuhod, at mabigat na bota na nakakita na ng ilang dekadang putik. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ang mga kamay ng isang taong nagtatrabaho sa lupa. Ito si Winston, ang ama ni Sofia. Nakaupo lang siya doon, nakatingin sa sahig. Bumukas ang pinto. Lumabas si Dr. Ares, ang punong obstetrician. Mukha siyang pagod. Agad na tumayo si Winston. Hindi siya nagmadali, ngunit ang kanyang presensya ay tila pumuno sa silid sa kabila ng kanyang luma at punit-punit na damit. Ang anak ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malat at mababa. Bumuntong hininga si Dr. Ares, inayos ang kanyang salamin. Tiningnan niya si Winston nang may kaunting awa. Alam niya kung sino ang asawa, si Paolo, ang bilyonaryong tech mogul, at inakala niya na ang matandang ito ay isa lamang mahirap na biyenan na sinuwerte sa isang mayamang pamilya. Ginoong Winston, tama po ba? Tanong ni Dr. Ares. Opo, kumusta si Sofia? Stable na siya. Maingat na, sabi ng doktor. Pero muntik na siyang mawala. Nagkaroon ng insidente sa kanyang oxygen supply. Nakaranas siya ng malubhang hypoxia. Kasalukuyan siyang nasa medically induced coma upang hayaang gumaling ang kanyang utak. Nailabas na namin ang sanggol sa pamamagitan ng emergency C-section. Isang babae. Ang mga mata ni Winston, na karaniwang mainat at may mga guhit ng ngiti, ay naging malamig. Oxygen supply. Sira ba ang kagamitan? Nag-atubili si Dr. Ares. Binisita lang siya ni Paolo 10 minuto ang nakalipas. May nabanggit na malaking donasyon para sa ospital, isang paalala kung sino ang nagbabayad ng mga bayarin. Equipment malfunction. Pagsisinungaling ni Dr. Ares habang nakatingin sa kanyang clipboard. Nangyayari talaga yan. Iniimbestigahan na namin. Pero sa totoo lang, Ginoong Winston, mahina ang katawan ng anak nyo. Ang stress ng paglilabor. Nasaan ang kanyang asawa? Pagputol ni Winston. Masyadong nag-alala si Ginoong Paolo. Muling pagsisinungaling ng doktor. Kailangan niyang umalis para asikasuhin ang mga urgent na negosyo para mabayaran ang mga gamutan na ito. Nag-iwan siya ng utos na hindi niyo dapat disturbuhin ang bata sa NICU. Hindi sumigaw si Winston. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang isinuot muli ang kanyang sombrero. Naintindihan ko, sabi ni Winston. Maaari ko bang makita ang aking anak? Sandali lang, hindi kanya maririnig. Nilampasan ni Winston ng doktor. Ang kanyang mabibigat na bota ay marahang tumutunog sa karpet. Pumasok siya sa ICU room kung saan nakahiga si Sofia, nakakabit sa napakaraming makina. Mukha siyang napakaliit. Lumapit si Winston sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang malambot na kamay sa kanyang magaspang at may mga peklat na palad. Sinabi ko na sa'yo, ahas siya, Sofia. Bulong ni Winston, nanginginig ang boses sa unang pagkakataon. Pero hinayaan kitang pakasalan siya dahil mahal mo siya. Umatras ako. Nagpanggap akong mahirap na hardinero dahil gusto mo ng normal na buhay. Ayaw mong mapailalim sa anino ko. Yumuko siya at hinalikan ang noo nito. Pero babalik na ang aninong yun ngayon.
Naglabas si Winston ng isang murang flip phone mula sa kanyang bulsa. Isang lumang modelo na may tape pa sa dugtungan. Para sa sinumang titingin, mukha itong basura. Nagdial siya ng numero. "Hello," sagot ng isang boses sa kabilang linya. Matalas, formal, at mahusay. "Ako ito," sabi ni Winston. Wala na ang pang-ininig sa kanyang boses. Napalitan ito ng tono ng pag-uutos na kayang magpabagsak ng mga gusali. "I activate ang ghost protocol." Ang boses sa telepono ay tila nagulat. "Hindi na natin ginagamit yan mula pa noong merger wars ng 1978. Sigurado po ba kayo?" Ibig sabihin yan ay total scorched earth. "Nasa komang anak ko. Pinutol nilang oxygen niya," sabi ni Winston. Ang mga mata ay nakapako sa maputlang mukha ni Sofia. Gusto kong wasakin si Paolo. Hindi lang basta maghirap. Gusto ko siyang mabura. Gusto kong mawala ang kanyang kumpanya, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kabit, at ang kanyang kalayaan. At gusto kong mangyari ito ng dahan-dahan. "Naintindihan ko, sir. Ano ang inyong unang utos?" Tiningnan ni Winston ang kanyang refleksyon sa bintana ng ospital. Hindi na siya mukhang hardinero. "Bili ng ospital na ito," sabi ni Winston. "Ngayon din, gusto kong ako ang nagmamay-ari ng lupang tinatayuan niya kapag bumalik siya." "Asahan niyo pong tapos na, Ginong Winston." Ibiniyaba ni Winston ang telepono. Umupo siya sa upuan sa tabi ng kama ni Sofia at naghintay. Ang hardinero ay wala na. Ang higante ay nagbalik na. Ang cork ng champagne ay pumutok ng may masayang tunog sa isang high-rise penthouse na nakatanaw sa skyline ng lungsod. Tumawa si Paolo. Inihilig ang kanyang ulo habang sinasalo ang bumubulwak na likido sa isang kristal na baso. Nakahiga si Linda sa velvet na sofa. Nag-i-scroll sa kanyang telepono. May kontentong ngisi sa kanyang mapupulang labi. "Para sa kalayaan," toast ni Paolo habang itinataas ang kanyang baso. "Para sa kinabukasan," pagwawasto ni Linda habang pinagbabangga ang kanyang baso sa kanya. "Oh, naniwala ba ang matanda?" Ang kwento tungkol sa equipment malfunction? Pagkutsa ni Paolo, humigop ng kaunti. Si Winston pa? Halos hindi na nga alam ng taong yun kung anong araw na ngayon. Malamang ay umiiyak na siya sa kanyang mga halaman ngayon. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang pera para kumuha ng abogado, lalo na ang hamunin ako. "At ang asawa mo?" tanong ni Linda habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. "Koma?" Sabi ni Dr. Ares, baka hindi na siya magising. At kung magising man, malamang ay may brain damage na siya. Wala siyang maaalala tungkol sa balbula. "Ligtas na tayo, Linda," sabi ni Paolo habang iwinawagayway ang kanyang kamay. At ang pinakamagandang bahagi, dahil hindi niya kaya, nga sa akin ang power of attorney. Kontrolado ko ang lahat ng ari-arian niya na wala naman talaga. Pero higit sa lahat, nasa akin ang buong kustodiya ng bata. "Ah, ang bata," numiwi si Linda. "Kailangan ba nating itago yan? Magiging maingay yan." "Yaya," sabi ni Paolo. "Kukuha tayo ng 3. Hindi mo man lang malalaman na nandoon siya. Pero ang bata ay isang prop lang. Isang nagdadalamhating amang nag-iisa na nakatuon sa kanyang anak. Kakainin niya ng press. Tataas ang presyo ng stocks ko." Naglakad si Paolo sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Pakiramdam niya ay hindi siya magagapi. Katatapos lang niyang mapalis ang isang nakakabagot na asawa, na itago ang kanyang kayamanan at napalitan ng isang mas sexy at mas ambisyosong partner. "Siya nga pala," sabi ni Paolo, lumingon kay Linda. "May board meeting ako bukas. Sa wakas ay matatapos na namin ang deal sa Omega Group. Kapag napirmahan na yun, opisyal na akong magiging bilyonaryo." Sexy," unggol ni Linda. Biglang nag-vibrate ang phone ni Paolo. Isang hindi kilalang numero. "Sino ito?" sagot niya, halatang naiinis. "Ginoong Paolo." Isang kalmadong boses administratibo ang nagsalita. "Ito ang administrasyon ng ospital ng San Rafael. Nakausap ko na si Ares.
Ipinadala ko na ang check. Ano pang gusto nyo? Nagkaroon po ng pagbabago sa pamunuan, Ginoong Paolo. Ang ospital ay nakuha na ng isang pribadong holding company. 10 minuto lang ang nakalipas. Kumunot ang noo ni Paolo. Ano ngayon? Hindi ko na problema yan. May kinalaman po ito sa inyo. Ang bagong may-ari ay nag-utos ng isang buong audit sa lahat ng security footage at equipment logs tungkol sa insidente sa Suite 402 at binawi na nila ang inyong VIP privileges. Bawal na kayong pumasok sa gusali simula ngayon. Ano? Sandali lang, tawa ni Paolo, hindi makapaniwala. Kilala niyo ba kung sino ako? Ako ang halos nagpundo ng inyong maternity wing. Sino ang bagong may-ari na yan? Gusto ko siyang makausap. Mas pinipili ng may-ari na manatiling hindi kilala, Ginoong Paolo. Ngunit nag-iwan siya ng mensahe para sa inyo. Anong mensahe? Bulyaw ni Paolo. Ang mensahe ay, ang mga damo ay binubunot hanggang sa ugat. Naputol ang linya. Napatingin si Paolo sa kanyang telepono. Anong nangyari? Tanong ni Linda habang umuupo. Ilang walang kwentang burokrasya sa ospital. Bulong ni Paolo. Pilit na iwinawaksi ang kaba. May bumili ng lugar. Marahil ay ilang pribadong kumpanya lang na nagpapasikat. Ang mga damo ay binubunot hanggang sa ugat. Parang kasabihan lang sa fortune cookie. Kalimutan mo na yan. Bukas ang Omega deal. Pagkatapos niyan, bibilin ko ang lintik na ospital na yan at sisibakin ko silang lahat. Hindi alam ni Paolo na ang Omega Group ay isang shell company lamang at ang lalaking nakaupo sa dulo ng mesa para sa Omega Group ay hindi isang banyaga. Iyon ay ang hardinero. Ang boardroom ng PC Holdings ay isang kuta ng salamin at bakan na nakalawit ng 50 palapag sa itaas ng lungsod. Amoy ito ng espresso, mahal na balat at takot. Nakatayo si Paolo sa dulo ng mahabang mesang gawa sa mahogany, may hawak na laser pointer. Sa likod niya, isang projection screen ang nagpapakita ng graph na may linyang pataas na parang rocket. Mga Ginoo, sabi ni Paolo. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. At mga ginang, tumanggo siya kay Linda na nakaupo sa kanyang kanan, nagsusulat sa isang iPad, mukhang isang masunuring executive assistant, habang palihim siyang binibigyan ng mga malanding tingin. Mayon ang simula ng isang bagong era, pagpapatuloy ni Paolo. Ang Omega Group ay sumang-ayon sa isang infusion na 200 milyong piso. Ang kapital na ito ay hindi lamang magliligtas sa ating logistics division, kundi dudurugin din ang ating mga kakumpetensya. Pipirmahan natin ang mga papel sa ganap na 10:00 ng umaga. Tiningnan niya ang kanyang Rolex. 9:58 na. Ang mga miyembro ng board, isang grupo ng mga may edad na lalaki at babae na naka-dark suit, ay tumango bilang pagsang-ayon. Nag-aalala sila sa mga kamakailang problema sa cash flow ng kumpanya, mga problemang maingat na itinago ni Paolo gamit ang malikhaing accounting. Ngunit ang deal na ito ang ayos sa lahat. Sino ang kinatawan ng Omega? Tanong ni Ginong Henderson, ang CFO. Isang lalaking mukhang kinakabahan. Nakikipag-ugnayan lang tayo sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Hindi ito karaniwan. May pakialam ba tayo? Kuting sagot ni Paolo. Ang pera ay pera, Henderson. Marahil ay magpapadala lang sila ng isang abogadong nakamurang suit para pumirma. Eksaktong 10:00 ng umaga, ang mabibigat na dobleng pinto sa kabilang dulo ng silid ay hindi lang basta bumukas. Malawak itong itinulak ng 2 malalaking lalaki na naka-black suit. Hindi sila security ng gusali. Mukha silang mga pribadong military contractor. Kumunot ang noo ni Paolo. Ano ito? Sino kayo? Tumabi ang mga gwardiya. Isang lalaki ang pumasok. Ang katahimikan sa silid ay nababalot ng gulat. Iyon si Winston. Ngunit hindi ito ang Winston na kilala ni Paolo. Wala nang pantalong may tahi, ang kupas na polo at ang botang puno ng putik. Wala na ang nakayukong postura ng mapagkumbabang hardinero
na nagdadala ng mga gulay sa likod ng bahay ni Paolo tuwing linggo. Ang Winston na ito ay nakatayo ng tuwid, 6 na talampakan at 2 pulgada ang taas. Nakasuot siya ng charcoal 3-piece suit na halatang mamahaling tahi, ang uri ng suit na mas mahal pa sa kinikita ng karamihan sa loob ng 1 taon. Isang platinum na rilo ang kumikinang sa kanyang pulso, at ang kanyang pilak na buhok ay maayos na nakasuklay pabalik, nagpapakita ng isang muka na tila inukit mula sa granite. Hindi siya mukhang hardinero. Mukha siyang emperador. Sa likod niya ay sumunod ang 6 na abogado. Lahat ay may dalang mga briefcase. Kumurap-kurap si Paolo. Pilit na pinoproseso ng kanyang utak ang imaheng nakikita. Nagpakawala siya ng isang nalilito at kinakabahang tawa. Winston? Tanong ni Paolo. Nabitawan ng kanyang laser pointer sa mesa. Anong ginagawa mo rito? Naligo ka ba habang naghahanap ng service elevator? Tumingin si Linda, nanlalaki ang mga mata. Yan bang tatay? Bakit siya nakadamit ng ganyan? Hindi sumagot si Winston. Hindi man lang niya tiningnan si Paolo. Kalmado siyang naglakad patungo sa dulo ng mesa. Ang mga miyembro ng board, sa pakiramdam ng pagbabago sa presyon ng paligid, ay kusa ring iniurong ang kanilang mga upuan. Security! Sigaw ni Paolo. Namumula ang muka. Ilabas ang taong ito. Iligat siyang pumasok. Biyenan ko siya. Ulyanin siya at nagdadalamhati. Lumitaw ang isa sa mga security guard mula sa lobby sa pintuan. Mukhang pagod na pagod. Ginoong Paolo, sinubukan ko po silang pigilan pero... Pero ano? Sigaw ni Paolo. Pero siya po ang nagmamay-ari ng gusaling ito, sir. Nautal na sabi ng gwardiya. Naging parang sementeryo ang katahimikan sa silid. Natigilan si Paolo. Anong sabi mo? Huminto na rin si Winston. Nakatayo siya sa kabilang dulo ng mesa, direktang nakaharap kay Paolo. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mahogany na mesa at humilig pasulong. Wala na ang init sa kanyang mga mata. Napalitan ng isang nanlalamig na asul na tingin na nagpatakot kay Ginoong Henderson. Hindi ko lang pagmamay-ari ang gusali, Paolo, sabi ni Winston. Ang kanyang boses ay iba na rin. Ang paos na tono ng probinsyano ay naging pino at matalas na pananalita ng isang elite. Pagmamay-ari ko ang buong block at simula kaninang umaga, ako ang Omega Group. Tumawa si Paolo, bagaman tunog isteriko na ito. Ikaw, hardinerong nagtatanim ng kamatis? Nakatira ka sa isang dampa. Nagretiro ako, kalmadong sabi ni Winston. Gusto ko ng simpleng buhay para sa anak ko. Gusto kong makita kung makakahanap siya ng lalaking magmamahal sa kanya dahil sa kanyang puso, hindi dahil sa kanyang mana. Nagpanggap akong mahirap para subukan ka, Paolo. Naglabas si Winston ng isang fountain pen mula sa kanyang jacket. Bagsak ka sa pagsusulit. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Paolo. Joke ba ito? Kumuha ba si Sofia ng mga aktor? Yun na nga, nasa koma si Sofia dahil sa iyo. Ang boses ni Winston ay bumaba ng isang oktaba, nanginginig sa galit na pinipigilan. At dahil sa kanya, hindi niya tiningnan si Linda, pero itinuro niya ang isang daliri rito na parang isang kargadong baril. Napaurong si Linda sa kanyang upuan. Ginoong Winston, lumapit ang isa sa mga abogado ni Winston, inilapag ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa mesa. Magpapatuloy na po ba tayo? Magpapatuloy sa alin? Hiling ni Paolo. May deal tayo. Nanghako ang Omega ng 200 milyon. Correction, sabi ni Winston. Binili ng Omega ang iyong utang. Binili namin ang lahat ng iyong loans mula sa mga bangko kaninang umaga. Lahat sila. Ang mga construction loans, ang logistics fleet financing, ang mga personal loans na kinuha mo gamit ang iyong stocks bilang collateral. Kinuha ni Winston ang dokumento at itinapon ito sa haba ng mesa. Dumausdos ito ng perpekto. Huminto mismo sa harap ni Paolo. Isa itong death call, Paolo.
Bayaran mo na lahat agad-agad. Hindi niyo pwedeng gawin yan, sigaw ni Paolo. Ang mga tuntunin ay nagpapahintulot ng basahin mo ang Clause 14B, pagputol ng abogado. Ang Moral Turpitude Clause. Kung ang CEO ay masasangkot sa isang iskandalo na nagbabanta sa integridad ng kumpanya, ang nagpautang ay may karapatang humingi ng agarang kabayaran. Hindi ako nasasangkot sa anumang iskandalo, giit ni Paolo. Naglabas si Winston ng isang remote control at itinutok ito sa projection screen. Hindi pa, sabi ni Winston. Pero lalabas na ang balita sa loob ng 5 minuto. Sa screen, nawala ang graph. Napalitan ito ng isang video feed. Malabo ito. Black and white na footage. Yun ang loob ng hospital suite 402. Namuti ang mukha ni Paolo. Napasingap si Linda. Tinatakpan ang kanyang bibig ng kanyang kamay. May mga kamera ang ospital, Paolo. Malamig na sabi ni Winston. Mga nakatagong kamera para sa liability. At hulaan mo kung ano ang na-record nila. Nag-play ang video. Walang audio, pero ang imahe ay napakalinaw. Ipinakita nito si Linda na inaabot ang balbula ng oxygen. Ipinakita nito si Paolo na tinitingnan ng kanyang relo, walang pakialam. Ipinakita nito ang paglabas nila habang napupumigla si Sofia sa kama. Napasinghap ang mga miyembro ng board. Si Ginoong Henderson ay parang masusuka na. Attempted murder, sabi ni Winston. Conspiracy, gross negligence. Peke yan! Sigaw ni Linda habang tumatayo. Iyan! Ginawa-gawa niya lang yan. Ang metadata ay na-verify na ng pulisya, sabi ni Winston. Nasa lobby na sila, naghihintay ng elevator. Pero gusto ko munang makita ang mukha mo bago ka nila pusasan. Tumingin si Paolo sa screen, pagkatapos ay kay Winston, pagkatapos ay sa bintana. Mukha siyang isang trap na daga. Winston, sandali! Nautal na sabi ni Paolo. Itinataas ang kanyang mga kamay. Mapag-uusapan natin ito. Isipin mo ang bata. Isipin mo ang apo mo. Ayaw mong makulong ang tatay niya. Ang apo ko, sabi ni Winston. Dahan-dahang naglalakad paikot sa mesa patungo kay Paolo. Ay may ama. Ako. Ikaw ay isa lamang sperm donor na sinubukang patayin ang kanyang ina. Huminto si Winston ilang pulgada ang layo mula sa mukha ni Paolo. Amoy siya ng mamahaling pabango at malamig na paghihigante. Kukunin ko ang kumpanya, Paolo. Ang death call na ito ay magpapabangkarote sa iyo. Bibilhin ko ang mga tira-tirang bahagi sa halagang barya lang. Lalabas ka sa gusaling ito na walang-wala. Walang stocks, walang golden parachute, walang dignidad. Hindi mo mapapatunayan na alam ko ang ginagawa niya. Itinuro ni Paolo si Linda. Siya yon. Baliw siya. Siya ang nagpihit ng balbula. Hindi ko nakita. Nalaglag ang panga ni Linda. Duwag ka. Sinabi mo sa akin na gawin ko yon. Sabi mo kung mamatay siya, mawawala ng bisa ang prenup. Wala akong sinabing ganyan. Ikaw ang gumawa niyan. Sinugod siya ni Linda. Kinalmot ang kanyang muka. Sinetap mo ako. Nanood ang mga miyembro ng board sa takot habang ang CEO at ang kanyang assistant ay nag-aaway na parang mga bata. Mga Ginoo, sabi ni Winston sa board, tinatalikuran ang kaguluhan. Iminumungkahi ko na mabitiw na kayo agad kung gusto nyo pang iligtas ang inyong reputasyon. Sino mang miyembro pa ng board sa loob ng 10 minuto ay mapapabilang sa kasong co-conspirator sa cover-up lawsuit. Tumunog ang kaladkad ng mga upuan. Isang stampede ito. Kinuha ng mga miyembro ng board ang kanilang mga briefcase at tumakas. Iniwan sina Paolo at Linda na mag-isa, kasama si Winston at ang kanyang mga gwardiya. Tumunog ang elevator. 2 pulis ang pumasok, kasunod ang isang detective. Paolo Caldwell, Linda Vance? Tanong ng detective. Inayos ni Paolo ang kanyang kurbata. Ang kanyang muka ay may mga kalmot at dugo mula sa mga kuko ni Linda. Officer, salamat sa Diyos. Ginugulo ako ng taong ito. Illegal siyang pumasok. Hindi siya pinansin ng detective.
Tumingin ito kay Winston at tumango ng may paggalang. Ginong Winston, hawak na namin ang warrant. Kunin niyo na sila, sabi ni Winston. Humarap sa bintana para tingnan ng lungsod na halos pagmamay-ari na niya. Nagkakamali kayo, sigaw ni Paolo habang itinutulak siya ng pulis sa mesa at pinupusasan ang kanyang mga kamay sa likod. CEO ako! Bilyonaryo ako! Wala ka ng pera, Paolo, sabi ni Winston nang hindi lumilingon. Tingnan mo ang phone mo. Hindi matiningnan ni Paolo ang kanyang phone dahil nakapusasan siya. Pero naririnig niya ang mga notifications na walang tigil sa kanyang bulsa. Ping! 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 Mga alerto ng bumabagsak na stocks, margin calls, at mga ari-ariang na freeze habang hinihila si Paolo at ang sumisigaw na si Linda palabas ng silid. Lumingon si Paolo sa matandang lalaki na nakatayo sa bintana. Sino ka ba talaga? Sigaw ni Paolo. Ang kawalan ng pag-asa ay pumiyok sa kanyang boses. Bahagyang lumingon si Winston, sapat na para makita ni Paolo ang kanyang malamig na ngiti. Ako ang hardinero, sabi ni Winston, at kalalabas ko lang ng basura. Ang pagbagsak ni Paolo ay mabilis at malupit. Yun ang uri ng iskandalo na namayani sa balita sa loob ng ilang linggo. Ang video sa ospital ay misteryosong kumalat sa lahat ng media outlets. Nagtrending sa buong mundo ang hashtag na #Hustisya para kay Sofia. Ang PC Holdings ay gumuho sa loob ng 48 oras. Binili ni Winston ang lahat ng ari-ariya nito sa maliit na halaga, isinama sa kanyang dambuhalang kumpanya, ang WM Industries, at sinibak ang bawat executive na humamak sa kanyang anak. Ngunit walang pakialam si Winston sa negosyo. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa ICU, nakaupo sa hindi komportableng upuan sa tabi ng kama ni Sofia. Binabasahan siya. Binasa niya ang mga paboritong libro nito noong bata pa. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang anak na binansagan ng mga nurse na miracle. Malusog ang sanggol, masigla, at nakuha ang mga mata ni Sofia. 3 linggo ang lumipas. Ang mga doktor ay hindi kampante. Pinag-uusapan na nila ang mahinang brain activity at ang pangmatagalang pang-angalaga. Sinibak ni Winston ang mga doktor na iyon at nagpalipad ng mga espesyalista mula sa Switzerland at Japan. Gising na Sofia, bulong ni Winston isang hapon. Kailangan mong makita ang ginawa ko. Sinunog ko ang lahat para sa'yo. Pero wala itong saysay kung wala ka rito. Hinawakan niya ang kamay nito, nakayuko ang kanyang ulo sa panalangin. Pagkatapos ay naramdaman niya ito. Isang pitik. Agad na napaangat ang ulo ni Winston. Ang mga talukap ng mata ni Sofia ay kumurap-kurap. Ang heart monitor ay bumilis ang ritmo. Sofia, dumilat ang kanyang mga mata. Malabo pa ng una, patingin-tingin sa kisame. Pagkatapos ay nakita nila ang mukha ni Winston. Tay, ang kanyang boses ay parang papel de liha. Umiyak si Winston. Ang lalaking ng pabagsak ng isang kumpanya nang hindi man lang kumukurap ay tuluyang napaiyak. Andito ako anak, andito ako. Ang bata, bulong ni Sofia. Nasaan siya? Perfect siya, higbi ni Winston. Napakaganda niya. Naghihintay siya sa iyo. Sinubukan ni Sofia na umupo, pero napangiwi siya. Ang kanyang alaala ay bumabalik ng pira-piraso. Ang sakit, ang takot. Paolo, Linda. Paolo, sabi niya. Tumigas ang kanyang muka. Hinayaan niya. Shh! Pagalo ni Winston sa kanya. Hinahaplos ang kanyang buhok. Wala na siya, Sofia. Nasa kulungan na siya. Hindi ka na niya masasaktan kailanman. Kinuha niya ang lahat. Mahinang iyak ni Sofia. Ang bahay, ang mga account, wala siyang nakuha. Numiti si Winston. Bumalik ang kinang sa kanyang mga mata. Sa katunayan, ikaw ang kumuha ng lahat mula sa kanya. Pagmamayari mo na ang kumpanya niya ngayon. Tayo pala. Tumingin si Sofia sa kanyang ama na lilito.
Tayo, Tay? Hindi naman natin kaya... May kailangan akong sabihin sa'yo, Sofia. Bumuntong hininga si Winston, hinawakan ang kamay nito. Hindi ako naging tapat sa'yo tungkol sa trabaho ko. Kumurap si Sofia. Hardinero ka? Dati iyon, sabi ni Winston. 40 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay nagsimula ako ng isang landscaping company. Pagkatapos ay isang real estate firm. Pagkatapos, ewan ko ba, lumaki na lang ng husto. Ang yaman ko ay nasa 40 bilyong piso, humigit kumulang. Napatitig sa kanya si Sofia. Tumagal ang katahimikan ng 1 minuto. Ano? Gusto ko lang na maging normal ka, paumanhin ni Winston. Ayaw kong lumaki ka na tulad ng mga spoiled na batang mayaman na walang ginagawa kundi mag-shopping at mag-party. Gusto kong magkaroon ka ng karakter. Kaya itinago ko ito. Nagsimulang tumawa si Sofia. Masakit ito sa kanyang dibdib pero hindi siya makatigil. Tumulo ang luha sa kanyang muka. Bilyonaryo ka at hinayaan mo akong magmaneho ng lumang kotseng yun sa loob ng 5 taon? Bumuo yun ang karakter mo. Pagtatanggol ni Winston, nakangiti. Iyan ba ang dahilan kung bakit binili mo ang ospital? Tanong ni Sofia, nakatingin sa paligid ng renovated suite, napapansin ng mga sariwang orchid at sutlang sapin. Maaring ganun nga, pag-amin ni Winston. At ang presento kung saan nakakulong si Paolo. Nagbigay ako ng donasyon para masiguradong ang air conditioning sa kanyang cell ay may sira. Pinigan ni Sofia ang kamay niya. Salamat, Tay. Huwag ka munang magpasalamat, seryosong sabi ni Winston. Hindi pa tapos ang laban. Nakalabas si Paolo sa pamamagitan ng bail. Ang abogado niya ay isang tuso na sumusubok na ipabasura ang video dahil sa isang technicality. Sinasabi nilang illegal daw ang pag-record. Nanliit ang mga mata ni Sofia. Nawala ang takot. Napalitan ng isang nanlalamig na galit na tumutugma sa kanyang ama. Nakalabas siya ngayon. Ang trial ay sa susunod na buwan. Muling, Sofia, kailangan mong magpahinga. Dalhan mo ako ng wheelchair, Tay. Ulit niya. At dalhin mo sa akin ang anak ko. Pagkatapos, dalhan mo ako ng abogado. Hindi ko hahayaang ikaw lang ang lalaban sa lahat ng laban ko. Ako ay isang Winston din, hindi ba? Napangiti si Winston sa sobrang proud. Oo anak, oo, ikaw nga. Ang araw ng trial ay dumating. Ang mga hagdan ng korte ay mukhang isang red carpet event para sa isang pelikula. Ang mga van na may satellite dish ay nakahanay sa kalye at ang mga reporter ay nag-uunahan para sa pwesto. Ang publiko ay pinakain ng mga tsismis sa loob ng ilang linggo. Peke ba ang video? Na-frame ba ang bilyonaryo? Ang hardinero ba ay isa talagang lihim na tycoon? Sa loob ng korte, ang tensyon ay napakataas. Umuugong ang air conditioning, hirap na palamigin ang siksikang silid. Nakaupo si Paolo sa defense table. Mukha siyang maayos ang pahinga. Nakasuot ng isang light gray suit na idinisenyo upang magmukha siyang mabait at mahinahon. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, si attorney. Salvador, na kilala bilang Ahas. Nagkakahalaga ang serbisyo niya ng malaking halaga kada oras at hindi pa siya natatalo sa isang high-profile case. Ang strategy niya ay laging pareho. Lituhin, patagalin, at sirain ang karakter ng biktima. Sa harapang hanay ng gallery ay nakaupo si Winston. Nakaupo siyang mag-isa, tuwid ang likod. Nakasuot siya ng itim, mukhang isang sundalo na naghihintay na kumuha ng kaluluwa. Ang upuan sa tabi niya ay bakante. All rise! Sigaw ng bailiff. Pumasok si Juez Holloway, isang matigas na babae na walang pasensya sa anumang drama. Maupo ang lahat. Ito ang kaso ng Estado laban kay Paolo at Linda Hart. Mga sakdal na attempted murder, conspiracy at fraud. Si Linda ay nakaupo sa hiwalay na mesa kasama ang isang public defender. Mukha siyang hapo. Wala na ang kanyang mga designer clothes at makeup. Tumanggi si Paolo na tumingin sa kanya. Tumayo si Fiscal Miller, isang matalinong batang prosecutor.
Your Honor, papatunayan ng Estado na si Paolo at ang kanyang kabit na si Linda ay nagsabwatan upang patayin si Sofia sa kanyang pinakamahinang sandali, ang panganganak. Meron kaming ebidensya ng video, meron kaming motibo, isang prenuptial agreement na maglilipat ng milyon-milyon kay Ginoong Paolo sa oras na mamatay ang kanyang asawa. Objection, sabi ni Salvador, dahan-dahang tumayo. Hindi siya tumingin sa judge. Ngumiti siya sa mga hurado. Ang prosecution ay umaasa sa isang video na walang audio. Nakuha mula sa isang nakatagong camera na illegal na inilagay ng isang third party, si Ginoong Winston, na may interes na sirain ang kumpanya ng aking kliyente. Overruled, sabi ni Juez Holloway. Ang video ay tinatanggap bilang ebidensya. Tumango si Salvador, hindi natitinag. Alam niyang mabigat ang video. Ang plano niya ay hindi itanggi ang video, kundi baguhin ang interpretasyon nito. Tumagal ang trial ng ilang oras. Tinawag ng prosekusyon ang mga nurse na nagpatunay na nakasara ang balbula. Tinawag nila si Dr. Ares, na pinapawisan ng malapot at umamin na pinilit siyang magsinungaling tungkol sa equipment malfunction. Pagkatapos ay turn na ni Salvador. Mga ginang at ginuunang hurado, panimula ni Salvador. Nakakita kayo ng video ng isang kamay na pumipihit ng balbula? Oo, si Miss Linda ang nagpihit ng balbula. Pero bakit? Huminto siya at itinuro ang bakanting upuan sa tabi ni Winston. Si Sofia ay may kasaysayan ng instability. Ang postpartum depression ay maaring magsimula bago pa mang-anak. Mayroon kaming mga testigo na nagsasabing si Sofia ay nakiusap na tapusin na ang sakit. Siya ay hysterical. Si Ginoong Paolo, sa kanyang gulat at pighati, ay sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Hindi siya nag-utos na putulin ng oxygen. Siya ay natulala lang sa takot. Kasinungalingan! Sigaw ni Winston mula sa gallery. Order! Hinampas ni Wes Holloway ang kanyang gavel. Ginoong Winston, sa panggulo at palalabasin kita. Numiti si Salvador. Tinutokso niya si Winston. Gusto niyong makita ng hurado ang isang galit at mapagiganting ama. Bukod dito, patuloy ni Salvador, naglalabas ng isang dokumento. Meron kaming affidavit mula sa isang psychologist na nagsasabing si Sofia ay nakakaranas ng mga delusyon. Ang aking kliyente ay hindi mamamatay tao. Isa siyang biktima ng isang trahedyang medikal. Nagkatinginan ang mga hurado. Magaling si Salvador. Nagtatanim siya ng duda. Si Paolo ba ay isang masamang asawa lang? O isang mamamatay tao? Biglang bumukas ang mga pinto sa likod ng korte. Ang bulong ng mga tao ay naging singhap. Isang bailiff ang nagtulak ng isang wheelchair sa gitna. Nakaupo doon si Sofia. Nakasuot siya ng simpleng puting damit. Mukha siyang maputla at may oxygen tube pa sa ilalim ng kanyang ilong. Pero ang kanyang mga mata ay malinaw. Huminto si Salvador sa paglalakad. Hindi niya inaasahan ito. Sabi sa medical report, nakahiga lang siya dapat sa loob ng ilang buwan. Tumayo si Winston at kinuha ang mga hawakan ng wheelchair mula sa bailiff. Iwinhil niya ang kanyang anak patungo sa gate at ipinarada ito sa tabi mismo ng mesa ng prosecutor. Tumingin si Sofia ng diretso kay Paolo. Sa unang pagkakataon sa buong araw, ang kumpiyansa ni Paolo ay gumuho. Your Honor, sabi ni Fiscal Miller. Tinatawag ng estado si Sofia para tumestigo. Tumalon si Salvador. Objection! Ang witness ay hindi fit sa aspetong medikal. Pakitang tao lang ito para makakuha ng awa. Kaya akong magsalita, sabi ni Sofia. Tahimik ang kanyang boses, pero umabot ito hanggang sa likod ng silid. At gusto kong tumestigo. Tiningnan ni Juez Holloway si Sofia, pagkatapos ay kay Salvador. Overruled. Maupo ka na, Mrs. Sofia. Tinulungan ni Winston si Sofia sa witness box. Ang pagsusuri ay naging malupit. Inatake siya agad ni Salvador sa cross-examination. Mrs. Sofia,
sabi ni Salvador. Totoo bang sinabi mo sa iyong asawa na hindi mo na kaya habang naglilibor ka? Nasasaktan ako, sabi ni Sofia. Humingi ako ng tulong. Hindi ako humingi na sakalin ako. Pero nalilito ka noon, di ba? Ang mga gamot, ang pagkapagod. Makakasiguro ka ba ng 100% na ang nakita mo ay hindi isang hallucination? Nakita ko siya, sabi ni Sofia, nang gininig ang boses. Nakita ko siyang tumingin sa kanyang relo. Nakita ko siyang numiti nang tumigil ang hangin. Nakita mo siyang ngumiti? Kutsang sabi ni Salvador. O nakakita ka ng mukha ng pag-aalala? Ang alaala ay mapanlin lang, Sofia. Lalo na kung ang tatay mo ay 1 buwan nang bumubulong ng lason sa iyong tainga. Lumingon si Salvador sa hurado. Isa siyang puppet, mga ginang at ginoo. Isang puppet para sa isang bilyonaryo na gustong ariin ang lungsod. Napanggisi si Paolo. Akala niya ay nanalo na siya. Gumagana ang argumentong he said, she said. Dahil walang audio, interpretasyon lang ang lahat. Napatingin si Sofia sa kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim. Tama ka, mahinang sabi ni Sofia. Tumahimik ang buong korte. Natigilan si Salvador. Ano? Tama ka, sabi ni Sofia, tumitingin sa itaas. Mapanlin lang ang alaala at ang video na walang audio ay maaring mali ang interpretasyon. May dinukot siya sa bulsa ng kanyang damit, isang maliit na itim na gamit. Mukha itong USB drive. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako umasa sa alaala. Nanlaki ang mga mata ni Salvador. Ano yan? Mahilig ang asawa ko sa teknolohiya, sabi ni Sofia, lumalakas ang boses. Ipinilit niya na maging smart home ang aming bahay. Lahat ay konektado, pati ang aming mga phone. Inisync niya ang phone ko sa kanyang cloud para matrack ang location ko. Tinawag niya itong safety. Tinawag ko itong control. Itinaas ni Sofia ang drive. Pero may nakalimutan siya. Nang isync niya ang aming mga account, gumana ito sa magkabilang panig. May access ako sa kanyang mga voice memo. At si Paolo, mahal na mahal niya ang sarili niyang boses. Nire-record niya ang kanyang mga ideya buong araw. Tumingin si Sofia sa judge. Your Honor, isa itong voice memo na na-record sa phone ni Paolo noong 9:15 ng umaga, nung araw ng panganganak ko. May timestamp at geolocated sa hallway ng ospital. 5 minuto bago siya pumasok sa kwarto ko. Objection! Sigaw ni Salvador. Inadmissible surprise evidence! Ngayong umaga ko lang ito nahanap, kalmadong sabi ni Sofia. Itong napapatunay sa motibo. Inayos ni Juez Holloway ang kanyang salamin. Papayagan ko ito. I-play nyo. Kinuha ni Fiscal Miller ang drive at isinalpak sa system ng korte. May static muna. Pagkatapos ay napuno ang silid ng boses ni Paolo. Malakas, malinaw, mayabang. Memo to self. Post-birth strategy. Kung hindi makaligtas si Sofia sa mga komplikasyon, kontakin agad ang legal team para i-trigger ang prenup clause tungkol sa widower status. Total asset retention. Sabihan si Linda na itikom ang bibig at gawin lang ang kailangang gawin. Isang simpleng pikit ng balbula lang yan. Walang titingin sa anak ng hardinero at makikita ang isang survivor. Siguraduhing umiyak sa libing. Isuot ang itim na Armani. Huminto ang recording. Ang katahimikan sa korte ay mas mabigat pa sa tingga. Wala nang nangingisi kay Paulo. Ang kanyang mukha ay naging abo. Napaupo si Salvador. Tinatakpan ng mukha. Alam niyang tapos na ang lahat. Biglang tumawa si Linda sa kanyang mesa. Isang isterikong tunog. Sinabi ko na sa'yo, sigaw niya kay Paolo. Sinabi ko na sa'yo na nire-record niya ang lahat. Napaka-narcissist mo. Ginong Paolo, sabi ni Juez Holloway. Ang boses ay puno ng pandidiri. Maupo ka. Sinubukan ni Paolo na tumayo. Deepfake yan. AI yan.
Gawa ni Winston. Maupo ka, sigaw ng bailiff. Pinilit siyang maupo sa upuan. Tiningnan ni Sofia si Paolo mula sa stand. Hindi na siya mukhang galit. Mukhang tapos na siya. Minalit mo ang hardinero, sabi ni Sofia sa mikropono. At minalit mo ang anak ng hardinero. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakasakal. Hindi lang ito tahimik. Ito ay ang bigat ng 100 tao na sabay-sabay na nagpipigil ng hininga. Paolo Caldwell ay nakaupo sa defense table. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Tumingin siya sa jury box. Sinusubukang gumamit ng charm na nagpanalo sa kanya ng milyon-milyon sa negosyo. Ngunit ang 12 lalaki at babae ay tumangging tumingin sa kanya. Nakapagdesisyon na ba ang hurado? Tanong ni Juez Holloway. Tumayo ang foreman. Hawak niyang isang papel na nanghinginig sa kanyang kamay. Opo, Your Honor. Nakaupo si Sofia sa harapan. Wala na ang kanyang wheelchair. Pinalitan ng isang simpleng upuan. Hawak niya ang kamay ng kanyang ama. Ang hawak ni Winston ay mainit at matatag. Sa usapin ng estado laban kay Paolo Caldwell, panimula ng foreman, lumalakas ang boses. Sa sakdal na attempted murder in the first degree, napatunayan naming ang nasasakdal ay guilty. Napigtan si Paolo na tila sinakta ng pisikal. Isang singhap ang dumaan sa gallery. Sa sakdal na conspiracy to commit murder, guilty. Sa sakdal na insurance fraud, guilty. Ang salitang guilty ay umuulit-ulit na parang tambol ng kamatayan. Si Attorney Salvador ay dahan-dahang nagsimulang mag-impake ng kanyang briefcase. Alam niya kung kailan dapat lisanin ang lumulubog na barko. Tumingin si Juez Holloway kay Paolo nang may matinding panghahamak. Paolo Caldwell, sabi niya, binigyan ka ng lahat ng biyaya sa buhay. Kayamanan, edukasyon, katayuan. Meron kang asawang nagmamahal sa iyo at isang anak na paparating. Ngunit sa iyong kasakiman, itinuring mo silang hindi bilang pamilya, kundi bilang mga gamit na maaaring itapon. Sinubukan ni Paolo na tumayo, bubukang bibig para magprotesta, pero tuyo ang kanyang lalamunan. Walang salitang lumabas. Ang korteng ito ay naniniwala na ang iyong mga aksyon ay hindi lamang kriminal, kundi morally bankrupt, patuloy ni Juez Holloway. Sinisentensyahan kita ng 30 taon sa maximum security prison. Hindi ka maaring mag-apply para sa parole hanggang sa makalipas ang 25 taon. 30 taon. Ang numero ay umalingaw sa isip ni Paolo. Magiging matanda na siya kung makakaligtas man siya. At tungkol naman kay Binibini, Linda, sabi ng judge, dahil sa iyong pakikipagtulungan at testimonya tungkol sa mga illegal na gawain ni Ginoong Paolo, ang iyong sentensya ay babawasan sa 15 taon. Habang hinahampas ang gavel, 2 bailiff ang lumapit. Hindi nila itinuring si Paolo na isang CEO. Hinawakan nila ang kanyang mga braso ng marahas. Ang malamig na bakal ng posas ay tumunog sa kanyang mga pulso. Habang hinihila siya palabas, tumingin si Paolo sa likod. Nagtama ang mga mata nila ni Winston. Hinding gumiti ang matandang hardinero. Tumangulang siya ng dahan-dahan. Iyon ang tingin ng isang taong tapos na sa isang mahabang araw ng trabaho. Pagkatapos ay sumara ang pinto at wala na si Paolo. 6 na buwan ang lumipas. Ang gininto ang liwanag ng araw ay bumabalot sa malawak na lupain. Ang property, na dati ay isang malamig na monumento sa ego ni Paolo, ay lumambot na. Ang mga modernong bakod ay mas mayaman na sa bulaklak. Ang katahimikan ng bahay ay napalitan ng malambot na iyak at tawa ng isang sanggol. Nakaupo si Sophia Mercer sa malawak na veranda, may tsaa sa tabi niya. Sa kanyang mga bisig ay ang sanggol na si Hope. 6 na buwan na ang edad na yon, may matatabang pisini at maliliwanag na mata na gaya ng sa kanyang ina. Iba na ang hitsura ni Sofia. Wala na ang mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakasuot siya ng cream suit,
mukhang isang makapangyarihang executive. Pinamamahalaan na niya ang charitable arm ng WM Industries, ginagawang layunin ang kanyang sakit. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagpupondo ng legal defense para sa mga kababaihang nakulong sa mapang-aping pagsasama. Isang lumang ingay ang gumambala sa katahimikan. Napangiti si Sofia habang pinapanood ang isang kinakalawang na pickup truck na umaakyat sa driveway. Mukhang katawa-tawa ito sa tabi ng mga fountain at marble. Huminto ang truck at lumabas si Winston. Nakasuot siya ng kanyang paboritong kupas na polo, nakalilis ang mga manggas, at suot ang kanyang mga botang puno ng putik. "Tay!" Tawa ni Sofia habang inililipat si Hope sa kanyang balakang para salubungin siya. "Alam mong meron kang fleet ng Bentley, di ba? Ikaw ang chairman ng board. Kaya mong bumili ng kotseng may aircon." "Mayos pa naman ang takbo nitong truck na ito," sabi ni Winston. Kumuha ng pala mula sa likod ng truck. Hinalikan niya si Sofia sa pisingi, pagkatapos ay kiniliti ang tiyan ni Hope na nagbunga ng tawa mula sa bata. "Isa pa, pinapalambot ka ng karangyaan. Ang truck na ito ang nagpapanatili sa akin na mapagkumbaba. May meeting ka sa gobernador sa loob ng 3 oras. Paalala ni Sofia sa kanya. "Marami pang oras," sabi ni Winston, humarap sa mga halaman malapit sa gate. "Pero tingnan mo ang mga bulaklak na ito, Sofia. Uhaw na sila. Kung hindi mo aalagaan ang ugat, mamamatay ang bulaklak. Hindi mahalaga kung gaano kamahal ang paso nito." Pinanood siya ni Sofia na magtrabaho. Humuhukay siya sa lupa nang may parehong focus na ginamit niya para gibain ang mga korporasyon. "Alam mo," sabi ni Winston, nakasandal sa kanyang pala at tumitingin sa malaking bahay sa likuran nila. "Ang pera ay isang kakaibang bagay. Ipinapakita nito kung sino ka talaga. Para kay Paulo, maskara lang ito. Ginawa siyang monster dahil wala siyang laman sa loob. Pero para sa'yo," tiningnan niya ang kanyang anak. "Para sa'yo, kasangkapan lang ito. Hindi ka nito binago, Sofia. Binigyan ka lang nito ng mas malaking pala." Naramdaman ni Sofia ang bara sa kanyang lalamunan. "Natatakot po ako noon, Tay," bulong niya. "Nang magising ako, hindi ko akalaing kaya ko ito." "Pero nagawa mo," matatag na sabi ni Winston. "Kami ay mga Mercer. Hindi kami tumatakbo sa bagyo. Tumatayo kami sa ulan hanggang sa matapos ito. At pagkatapos, ay nagtatanim kaming muli." Napangiti si Sofia. Ang huling bigat ng nakaraan ay tuluyan ng gumaan. "Tayo ang bagyo." Pagwawasto niya ng malambot. Inuulit ang sinabi ni Winston buwan na ang nakalipas. Nakangisi si Winston. Kumikinang ang kanyang mga asul na mata. "Iyan ang anak ko." Bumalik siya sa paghuhukay. Ang ritmo ng pala na tumatama sa lupa ay pumupuno sa hangin. Humarap si Sofia sa papalubog na araw, yakap ang kanyang anak. May kumpanya siyang dapat patakbuhin, isang bata na dapat palakihin, at buhay na dapat mabuhay. At kung meron mang magkamali na ituring ang kanyang kabaitan bilang kahinaan, matututunan nila ito sa mahirap na paraan. Huwag mong pakialaman ng bulaklak, kundi ay matitikman mo ang tinik. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pera sa iyong bank account o sa suit na suot mo. Ito ay tungkol sa integridad ng iyong puso. Akala ni Paulo ay hindi siya matitinag dahil sa kanyang kayamanan. Ngunit nakalimutan niya na ang pinakamatatayog na tore, ang pinakamasakit bumagsak. Ipinakita ni na Sofia at Winston na ang pagtitiyaga at pagmamahal ang pinakamabisang sandata laban sa kasakiman.